This Filipino grammar lesson covers set 1 of the Tagalog demonstrative pronouns that are equivalent to this, that, and those in English. Our first demonstrative pronoun is ito. Ito. Ito means this, which is used to talk about a singular object that is near or close to the speaker. Ito. Ito. To is the contracted form of ito, which you will often hear in spoken Filipino. Using to also makes you sound like a native speaker. To. Our second demonstrative pronoun is ang mga ito. Ang mga ito, which means these in English. Ang mga ito is used for plural objects that are near the speaker. Ang mga ito. Ang mga ito. The third Tagalog demonstrative pronoun in our lesson is iyan. Iyan. Iyan means that, which is used for a singular object that is near the person being addressed. Iyan. The contracted form of iyan is yan. Yan. Yan is often used in spoken Filipino. Yan. Our fourth Tagalog demonstrative pronoun is ang mga iyan. Ang mga iyan. Ang mga iyan means those, which is used for plural objects that are near the person being addressed or spoken to. Ang mga iyan. Next, we have iyon. Iyon. Iyon means that over there, which is used for a singular object that is far from both the speaker and the person being addressed. Iyon. Iyon. Yon is the contracted form of iyon. Yon. You will also hear Filipinos say yun. Yun. Yun is an alternate spelling of yon. To refer to plural objects that are far from both the speaker and the person being addressed, ang mga iyon should be used. Ang mga iyon, it means those over there. Ang mga iyon. Let's review the 6 Tagalog demonstrative pronouns that you have just learned before we proceed to the example sentences. Ito. Ito, meaning this. Ang mga ito. Ang mga ito, these. Iyan. Iyan, meaning that. Ang mga iyan. Ang mga iyan, those. Iyon. Iyon, that over there. Ang mga iyon. Ang mga iyon, meaning those over there. Example 1. Mabango ito. Mabango ito, meaning this is fragrant. Mabango to. Example 2. Mababango ang mga ito. Mababango ang mga ito. These are fragrant. Mababango ang mga ito. If you wish to know more about the rules in forming plural nouns in Tagalog, you may click the link in the description. Example 3. Masarap ito. Masarap ito. This is delicious.
Masarap to. Masasarap ang mga ito. Masasarap ang mga ito. These are delicious. Masasarap ang mga to. Sino ito? Sino ito? Meaning, who is this? Sino to? Sino to? Sa'yo ba ito? Sa iyo ba ito? Meaning, is this yours? Sa'yo ba to? Kay Henry ba ang mga ito? Kay Henry ba ang mga ito? Are these Henrys? Kay Henry ba ang mga to? Ano iyan? Ano iyan? Meaning, what's that? Ano yan? Ano yan? Our next example is, gusto ko ang mga bulaklak na iyan. Gusto ko ang mga bulaklak na iyan. Gusto ko means I want. Bulaklak is flower, but since we used ang mga before bulaklak, this is a plural form. Ang mga bulaklak, meaning flowers. Gusto ko ang mga bulaklak na iyan. I want those flowers. Gusto ko ang mga bulaklak na yan. Next example, patingin nga ng bag na iyan. Patingin nga ng bag na iyan. Patingin nga means may I see. Patingin nga ng bag na yan. May I see that bag? Patingin nga ng bag na yan. Bibilhin ko ang mga mansanas na iyan. Bibilhin ko ang mga mansanas na iyan. Bibilhin ko means I will buy. Mansanas is apple. Bibilhin ko ang mga mansanas na yan. I will buy those apples. Bibilhin ko ang mga mansanas na yan. Paborito ko ang mga iyan. Paborito ko ang mga iyan. Those are my favorites. Paborito ko ang mga yan. Kunin mo ang payong na iyon. Kunin mo ang payong na iyon. Kunin mo is you get. Payong is umbrella. Kunin mo ang payong na yon. Get that umbrella over there. Kunin mo ang payong na yon. Basahin mo ang mga librong iyon. Basahin mo ang mga librong iyon. Meaning, read those books over there. Basahin mo ang mga librong yon. Malaki ang bahay na iyon. Malaki ang bahay na iyon. Malaki means big and bahay is house. Malaki ang bahay na yon. That house over there is big. Malaki ang bahay na yon. Kanino ang mga sapatos na iyon? Kanino ang mga
sapatos na iyon. Kanino means whose. Sapatos is shoes. Kanino ang mga sapatos na yon? Whose shoes are those? Our last example is, sa akin, ang mga larawang iyon. Sa akin, ang mga larawang iyon. Sa akin means mine and larawan is a photo or picture. Sa akin ang mga larawang iyon. Those photos over there are mine. Sa akin ang mga larawang iyon.